paligid mo, may pera ka. Bakit? Ina-attract mo. Yes. Kasi ina-attract mo, wala kang pera. Wala kang kwenta. Nagets niyo? Hindi ako galit. Ganito lang magsalita. Isa ito sa hindrance ng pangarap mo. Doubt. Wala ka kasing tiwala. Whatever your dreams, bahay man yan, lupa, yan ang pwedeng bahay lang, walang lupa na, di ba? Ano yan, nakalupa? Di ba? Income, kotse, travel, lahat yan. Kaya mo. Maniwala ka lang, huwag mo lang pagdudahan. Yes. The moment na pinagdudahan mo yan, ano mangyayari? Mahihirapan ka. Yes. Kasi ikaw palang may duda na eh. Ngayon, kung ikaw may duda sa kakayanan mo, sino pang maniniwala sa'yo? Huwag ka nang mangharap. Kasi ikaw nga walang tiwala sa sarili mo eh. Yung kaisa-isa na lang na dapat maniwala sa sarili mo, nagduda pa. Ambot sa lumulubot. May hirap lang talaga kami. Agree. Takot. Fair. Sa pa yan, takot. Ayaw maglabas ng pera. O, mag-multiple accounts ka. Hindi ko alam kung meron yan. Tama. Tawa-tawa kayo, pero cellphone mo, kung pabili ka, mahalin. 70, 80,000. O yan na, oo nga. Napatamaan na, di ba? Bumili ng mamahalin. Bakit? Maganda ang camera. Yung pixel niya, ang linaw. Di ba? Nag-selfie, pinost. Dalawa lang nag-like. Doon ka nag-invest. Di ba? Marami sa buhay natin, maraming pagkakataon, you invest on the wrong thing. Di ba? Ito, ikakabago ng buhay mo, hirap na hirap kang magbitaw eh. Natatakot ka eh. Samantalang sa ibang bagay, sa TV mo, hindi po, gusto ko ng TV, mamahalin. Bakit? Gusto ko araw-araw malinaw yung nakikita ko si Tanggol. Kakapanood mo kay Tanggol. Hindi ka may pagtanggol sa kahirapan mo. Di ba? Sa kakapanood mo sa kanya, siya ang yumaman, hindi ikaw. Yeah, tama. Hinto nyo yung kakapanood ng mga telenovela na yan. Tapos pag may napanood ka, lalo pag love story, diba? Pag may pinagawayan yung magjowa, sasabihin ng babae, tignan mo, ganyan kayo eh. Nanonood lang kayo, itinamay mo, pati jowa mo. Diba? Inihahantulad mo yung love story nyo doon sa pelikula. Yung love story na yon, katang-isip ng writer, iba rin ang love story mo. Kaya tignan nyo, sa kakapanood nyo, buhay nyo, madrama. O hindi ako accepted dyan. Minsan nanood ako, Fernando mo Jr., sabi niya, napailag ako, patatamaan ako. Affected ka eh. Totoo. Yan ang tinatawag na influence. Yes. Kaya mag-ingat kayo, sino ba nag-influensya sa buhay mo? O tingnan nyo na lang to. Kabataan, pag BTS, kung anong suot ng BTS, yun din ang bibilihin mo. Tama? Mukha ka namang bangkay, kahit ang suot mo. BTS, influence eh. Anong ginagamit mong sabon? Anong ginagamit mong toothpaste? Anong ginagamit mong shampoo? Anong ginagamit yung condiment sa bahay? Lahat yun influence. Alam niyo ba may mga magagandang shampoo, wala namang commercial? But because yun yung lagi niyong napapanood, yun yung lagi niyong napapakinggan, yun yung lagi niyong nakikita, gagamitin mo, influence. Kaya yung buhay mo, influensya rin yan. Sino yung higit na pinapakinggan mo? Yung kapitbahay mo. Ay, huwag kang maniwala dyan, scam yan. Di ba, gaganon? Tingnan mo buhay niya. Tingnan mo. Mas mukha nga siyang scammer, di ba? Gets nyo? So, ibig sabihin, sometimes, kinokontrol tayo ng kapitbahay, kaibigan, katrabaho, na hindi mo alam ikaw lang ang pwedeng mag-control sa sarili mo. Yes. Sometimes yung decision mo, nagiging decision ng iba. Pag sinabi nilang wag, ayaw mo rin. Katulad ng mga klase ko, ano sinabi nila sa akin? Noon, Bong! Patuloy mo lang yan negosyo mong power, grabe, mawawalan ka ng kaibigan.
Hindi. Ito pa yung masakit na hindi masakit kung napakinggan sa mga klase ko. Wala ka na bang alam na gawin? Pagbenta lang ng supplement? Nanay, umiilag talaga. Wala ka na bang ibang isipin gawin? May itsura ka pa man din. Ang sakit na. Yung masakit, yung sabihan kang may itsura kahit wala. Masakit yun. Yun nga lang naisip ko. Hindi man sila nagbabayad na. Jesus. Kuryente, tubig ko, bahay ko, kinakain ko, hindi sila. Ba't ko sila papakinggan? Tama. Yes? Anong ginawa ko? Pinagpatuloy ko to kahit mawala sila. Ha? Yumaman ako. Binalikan ko sila. Hoy! Yakin mo! Sabi nga pag tinuloy ko yung negosyo kong power grabe, mawawalan ako ng kaibigan, dumami pa nga! Sabihin nyo sa Pilipinas, anong lugar sa Pilipinas na wala akong kaibigan? Oh. Ha? Ngayon, dito sa Ortigas, kayo ang kaibigan ko. Oh. Bukas sa Tarlac ako, may kaibigan ako doon. Sa Sabado sa Baguio ako, may kaibigan ako doon. Samantalang, nung kayo pa ng kaibigan ko, araw-araw yung mga pagmumukha nyo nakikita ko, sawan-sawan ako, ang papangit nyo ng mga mukha kayong demonyo yung Jesus, ang sabi ko. Lumayo kayo sa akin. Nagkasot. Influence. Adoy ako. Kaya mag-ingat kayo sa mag-influensya sa buhay nyo. Di ba? Di ba sabi nga, Nagkasot. kung gusto mong yumaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Kung gusto mong maging successful buhay mo, Pastor, masira dumikit siya. ka, makinig ka sa mga successful na buhay. Kung gusto mong maging miserable buhay mo, dumikit ka, makinig ka sa miserable buhay. Kasi yun yung ituturo nila eh. I've been there. Tama? Yes. Honestly speaking, Yes. bago ako naging successful, saan ba ako nakatira? Upper Bikutan. Sino ba taga-Upper Bikutan dito? Yung lugar ko doon, Squatter. Alam yung Maharlika Village? Yes. Doon, hindi naman doon sa loob, sa labas. Ang labas ko doon. Yung room ko rin. Nagre-renta lang ako ng maliit na kwarto. Nandun yung kama, nandun yung kusina, CR, lahat. Pagpasok mo na dulas ka, labasan agad yun. Ganun maliit. Na yung mga kapit-bahay ko rito, hindi sa minamaliit ko. Anong bukang bibig? Utang. Buhay ng may buhay pinag-uusapan. Mari-maritin mo. Maritis. Yung landi. Tatlong lalaki niya. Kamantalang sa may 5. Yung mga ganon. Pinag-uusapan buhay ng may buhay, pero yung buhay nila hindi nila maayos. Yes. Ganyan yung surroundings ko. Na, kada uwi ko, alam niyo yun, tricycle pa lang, may dala akong package. Sila nagbibilog-bilog doon. Nagmamam yung mga yan. Ay, yung mga positive nagmamam. Yung mga negative din nagmamam yan. Bilog-bilog yung mga yan. Pagbaba ko sa tricycle, may dalang package. Pag nakita ako, ayan na si Rikot. Tara na, buhay na nga yan. Alam mo yung pakiramdam mo, bakit akala mo may galis ka, iniiwasan ka? Pagpasok mo sa bahay, sumilip ang bitana, bumabalik, nagbibilog-bilog ulit. Ganun. Pero tiniis ko lahat yun. Oo! Lahat ng sakit, hapdi, bighati. Bigati. Anong ba tayo sa English yung bighati? Pork chop. Pork chop. Tiniis ko yun. Pork Ano chop. point? Lahat ng masasakit na pwede mong marinig, maririnig mo talaga pag seryoso ka dito. Yes. Oo. Hindi lang yan sa kapitbahay, kaibigan. Karamihan pa dyan sa loob ng bahay niyo. Tama. Nag-uumpisa pa lang ako. Nanay ko mismo. Walang tiwala. Ayan si Bong, wala yan. Walang mangyayari dyan. Hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral yun. Ha? Totoo, kahit matatanungin niyo siya. Ako yung, tinakwil pa nga ako ng nanay ko. Oh, pero pang nabili ko yung first car ko, Montero Sports, top of the line, 1.9 million cash. Cash! Hello, Mom.
na, mayaman na eh. Hello, ma. Hello. Hello, ma. I'll be going back home. Taga Pangasinan po kami. I'll be going back home. I'll be bringing with me my new Montero Sports top of line 1.9 million cash. Pagdating ko doon, no, sa gate pa lang, bumusin. Tumalon daw yung nanay ko, I'm not kuya! Tapos takbo siya. Takbo siya. Tatonin ang minat sa lambot. Binuksan ko yung pintuan, niyakap ako. Anak, miss kita. Kung makahalik, akala mo, santunin mo ako. Sabi niya, kumain ka na ba? Gutom ka na ba? Paghanda kita. Pinaghanda niya ako na eh. Fried chicken. May kasamang fried na tilapia. Tapos fried rice. Kasi Friday yun nung dumating ako. Pinabukasan. Sabi ko, Ma'am, I'm sorry, but I can't stay long. I have to go back to Manila because I have important errands to do. Habang sinasabi ko yun, Nay, binabasa ko yun. Mautak. Nakakatawa, pero hindi nyo alam, yan din ang magiging kwento nyo. Yes! Nandoon ka sa point na ang daming nagre-reject sa'yo. Tama. Yes. Normal yan. Yes. No, ito nga, guwapo na re-reject pa eh. Alam mo bakit masakit ko minsan ma-reject? Alam mo bakit? Kasi hindi ka sanay. Pero pag sanay kang ma-reject, baliwala na yan. Halimbawa, lahat kayo dito, imbitahan ko, lahat kayo ayaw nyo, so what? I'm not care. Bakit? Isipin ko lang, hindi kayo yung magiging dahilan para hindi ko makuha ang pangarap ko. Yes. Kung negative kayo, makikita nyo. Ganun dapat. Ano yung point ko? Look at Carlos Yulo. Yes. Nakikita nyo ba yung buhay niya ngayon? Yes. Ang nakikita mo yung triumph niya. Pero kung napanood nyo nung nag-umpisa siya, yung video niya, na tumatambling, nababaliktad siya. Hindi nyo nakikita nyo yung resulta. Parang ngayon, nakikita nyo yung resulta. Pero nung naghihirap ako, nung nare-reject ako, hindi nyo nakita. Nung nilalakad ko ang Green Hills hanggang Bikutan, hindi nyo nakita. Nagdududa pa nga kayo, di ba? Naintindihan ko yun. Wala kayo doon, hindi nyo nakita. Pero totoo yun. Attend ako ng training. Uuwi ako. Sometimes I walk. Hindi naman kaya ng sweldo ko eh. Sipin mo sweldo ko. 8,000 kada buwan. Malaki, maliit. Maliit. Lalakihan ko. 8,000 kada buwan. Yan yung sweldo ko sa Nestle. 4,015 na katapusan. Kakaltasan pa yan. Tax, SSP, pag-ibig, magkano na lang. Yan yung buhay ko dati. Alam mo lang, na-realize ko, sa mga empleyado rito, tignan nyo ngayon yung buhay mo, empleyado pa rin kayo ngayon. Sigurado na mo marirealize nyo ngayon.